President Sara Duterte sa akusasyong tumanggap daw siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag-aambisyon daw na maging susunod na Pangulo ng bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Grabe yung witness na yun, ano? Tumanggap daw ng baril si Tatay Digong at si Sara, binigyan ng baril ni Kibuloy. Isipin mo, ang nililitis doon, si Kibuloy, nadamit pa. Ha? Nadamay si PRRD at saka si Sara sa kaso ni Kibuloy. Pero alam nyo po, hindi ako naniniwala na nadamay si PRRD at saka si Sara sa kaso ni Kibuloy. It's the other way around. Ang target talaga si Sara. Dinamay lang si Tatay Digong at si Kibuloy. Yun ang totoo niyan. Ang totoong target dyan, eto si Sara. Nenita Dartigues, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Nenita Dartigues. Yan po ang totoo dyan. Siyempre, si Tatay Digong tatamaan. Pagtatanggol niya yung anak niya. So, aalisan ng popularity si Tatay Digong dahil alam nila ang popularity ni Sara ay galing kay Tatay Digong. Dahil ang target si Tatay Digong ang target talaga ay si Sara, damay-damay lang. Pati Isiminay, pati nga sila Banat Bay nadamay dyan eh. O, di ba? Damay sila dyan. Basta natatak Duterte ka at ikaw ay medyo mataas-taas, dikit ka, madadamay kan talaga dyan. O. Kasi, tinik yan. Si Sara, tinik. Tinik sa kanilang pangarap. O. Kaya, nako, wag nilang Ang tanong dyan, totoo ba yan, Coach Oli? Anong tanong dyan? Sino papaniwalaan ng tao? Ugok ka na lang, nagmamaang-maangan ka, in denial ka lang of reality, kung hindi mo maamin sa sarili mo na lahat ng nangyayari ngayong political na galawan, para kay Sara yun. Lahat yan para kay Sara. Hindi kayo ganun katanga para hindi nyo alam. Yung iba yan, nagtatanga-tangahan lang. Pero alam nila, si Sara talaga ang kalaban dyan. At, eto na, si Sara nagsalita na. Pati siya, alam niya. Papatunayan natin. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan. At Hindi raw siya magtataka. Bakit? Dadami pa raw ang atake kay Sara. Paiksiin natin. Dadami ang atake kay Sara. Bakit BP Sara? mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa siniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang akasasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang nooy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Kibuloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Kita mo, laki no? Lahat ba yan kay Kibuloy? Yung Glory Mountain na yan? Sakay chopper? Alam mo kung gaano nakakatawa yung palabas na yan na binigyan ng bag ng baril? Sila Duterte? Una, bakit kung totoo yan, ba't kailangan ipakita sa lahat? Pwede naman nagpunta sila sa kwarto, may dala, hindi mo na alam kung anong laman, pinadala sa tao, o kaya ba't hindi pa dinala ni Kibuloy sa bahay ni Tatay Digong? Di ba? Para kasing napakakalokohan nito. Kalokohan. At saka magkano lang naman para sa akin mahal ang baril. No? Pero ano ba naman? Hindi ba kayang bumili ni Tatay Digong ng baril? Bakit bibigyan ng baril? Basta lang maikonik no? Alam mo yun, maipasok lang. Alam nyo yung jowa nyo na gusto lang ibalik yung nakaraan, kahit hindi na yun ang problema, ipapasok lang. Ganito yung style nitong sila Ontiveros. Itong mga witnesses niya.
Maipasok lang ang Duterte. Sa totoo lang, walang kakwenta-kwenta. Napakalayo sa katotohanan. At saka, halimbawa, baril. Walang problema sa baril. Ang tanong, may lisensya ba? Eh kung may lisensya, walang problema. Di ba? Naman, kung may lisensya ka, pwede ka nga, ako nga, pwedeng magkaroon ng 5 eh. Di ba? Oo. Kasi may mga ano yan. May mga level yan. May mga iba. May 1, 2, 3, 4, 5. Anong tawag nila doon? Oh. Meron pang, pwede ka mangolekta ng baril. Diba? Parang, mali yung script nila. Maling-mali. Wala pong masama kung may collection ka ng baril. Kasi may lisensya naman yan. I'm sure may lisensya yan si Tatay Digong. May stage 1, stage 2, stage 3. Depende kung ilan ang pwede mo makuhang baril. Dating presidente, wala. Ordinaryong taong ang tambay, may baril. Pambira naman itong mga to. Napaka-corny ng ano nyo. Pinapalabas yung kwento sa taong bayan. Nakita raw ng dalawang mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Bit-bit ang mga bag na may lamang mga baril. Ang nakakatakot dito sa Glory Mountain na to. Ang laki pala. Hindi ko sure kung hanggang saan ang property dyan ni Kibuloy. Pero kung ganyan po kalaki yan, at yung nakikita ko ay lahat yan kay Kibuloy, ang dali, taniman ng baril yan. Maghagis ka lang. Tapos biglang may biglang merong search, may nakuha sa damo, mga baril, tapos na si Kibuloy. Diba? Tapunan mo lang yan eh. Makikita pa ba? Sa sukal niyan? Sa laki niyan? Nako. Hindi na ako mabibigla kung darating ang araw na taniman ng baril to si Kibuloy. Hindi. Napakadaling taniman niya, no? Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara. Pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng O bakit hindi nagugulat? Sige, sa pakisabi na. posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Yun! Ay, sino pa yan? Ewan ko sa inyo. Ha? Sino pa pinaririringgan niya ni Sara? In denial ka na lang kung hindi mo alam si Tambaluslos yan. Di ba? Sinong may pangarap maging presidente? Alam ng alam. Buong Pilipinas, alam po yan si Tambaluslos. Kahit yung pinsan niyang si Aimee sinasabi, kasi yan si Tambaluslos, yung pinsang niyang yan, hindi kayang manalo maging presidente. Kaya may pangarap yan si Tambaluslos. Sino pa sinasabi niya? So wag nyo na ipagkaila. Kaya lumalabas dito, pag pinagtagpi-tagmi mo, isipin nyo pong mabuti ha. Etong si Ontiveros, aso na ni Tambaluslos. Very possible po yan. In my opinion, very, very possible po yan. Malaki po ang porsyentong posible yan. Ha? Tagatahol na ni Tambaluslos si Ontiveros. Ulitin natin, connect natin. Ina-expect ni Sara. So ibig sabihin, alam ni Sara na lahat ng nangyayari dahil merong gustong maging presidente. At alam natin yan at alam ni Tatay Digong yan. Kinonek niya doon sa may nakuhang baril. Kaninong testigo yang sa baril? Ontiveros. Sino bang nagbulatlat niyan na yung iba dyan ay na-dismiss na daw, sabi ni Attorney Panelo, binuksan ulit yang kaso kay Kibuloy. Nawala naman dyan nagsimula. Ang pinaka-problema niya nung kay Ka Eric at SMNI. Ngayon iba na ang sinawsawan ni Ontiveros. Naiintindihan niyo po? So, itong baril is atake kay Sara dahil may gustong mangarap, may gustong maging presidente. Sinong tumatahol?
Sige nga, pakisagot. Pati doon sa mga manunood ng replay, pakisagot. Sino ngayon ang tumatahol dyan? Sino ang naging plataforma tungkol dyan sa baril? Eh di ba napaka-obvious? Si Ontiveros. Oh. Eh ano siya ngayon ni Tamba? Aso? Grabe. Mga babae na aso mo ngayon, ha? Tambalos-los, ang lupit mo. Oh, ang lupit mo, tambalos-los. Grabe ang politika. Mane, mane, mane. Mane, mane, mane. Mane, mane, mane. Mane, mane, mane. Sabi dito, coach, pag bag ang bigat, yung isa nga lang na baby Armalite, hirap itaas, bigat. Okay. Sabi dito ni Garski, iba ka talaga, Tamba. Kalain mo. May tagatahol siya sa Senado. Meron pa siyang tagatahol. Yung nagkukuditarate sa Okwod. Yung mga tagatahol mo, Tamba. Dilawan. Dilawan ng mga tagatahol mo. At saka yung mga yung mga nasunog na ensimada, kawawa kayo. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing Glory Mountain kung chopper lang ang sasakyan. Masyado raw yang mabigat. Ba't siya magdadala ng baril? Di ba? Tapos sasabihin niya, nandun yung mag-ama, kinuha yung baril. Ayan, pure Kaya ka na naman, nagsasalita ka na naman, Attorney Panelo, magseselos na naman sa'yo si Ube. Si Mike Ube, magseselos na naman sa'yo. Oo. Wala naman ata daw lihitimong broadcaster sa SMNI. concoction, absolute liar. Hamon pa ni Panelo dapat ang ebidensya laban sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, di magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa komite ng Senado. Wala rin anyang basihan ang sabina Yan yung sinasabi natin, di ba magdemanda agad? Pag nagdemanda, mawawala ng papel si Ontiveros. Gusto nga itulak ni Trilling yan for 2028 standard bearer. Nakakaawa kayo, Dilaw. Nakalain yung standard bearer nyo si Ontiveros. Baka hindi umabot sa kalahati boto niya kay Sara, pambihina. Umanap naman kayo na matibay-tibay. Nakakatawa kayo mga Dilawan, no? laban sa pastor. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Kibuloy. Nagbabalita mula Wag na kunin ng panig ni Kibuloy. Magdemanda na kayo, tas ilalabas ni Kibuloy doon. Para wala ng papel. Anong gagawing papel ni Ontiveros? Di ba? Wala. Kokontrahin niya, yung pirma-pirma na yan? Marami sa Dilaw. Sumasakay na dyan, gusto na pirma kasi kinokontra nila si Duterte, di ba? Mawawala ng papel yan sa Senado si Ontiveros pagka dinimanda na si Kibuloy.